ikabusis ka na isa, yung ano mo, yung sa masusing pagkakalap ng mga ebidensya. Di ba yung sa ano? Kabisa, alam mo yun, yung sa ano, pangalan nun? Yung Soko. Kaya mo gayahin yun, si Soko? Sample lang, yung maiksi lang. Soko. 1, 2, 3, action! Nahihirapan. Kaya mo yan. Maiksi lang. Ang problema mo sa buhay. Minsan lang yung magpatawa. Lights, camera, action! Malamig. Kung saan nakuha ng ebidensya ang taong bayan kung saan napatay ang isang binata. Abangan sa Suko. Magbabalik ang Suko. Hatid sa inyo ng Philippine Airlines. Oh, may utas. Newscaster ka na. Ayan mga kalingap at mga kasama, mapagpalang araw sa ating lahat. Yan, welcome back po sa ating YouTube channel, Samasli TV. Yan, pinakaunang araw ng April. Yan, 2 araw na lang ay tayo ay mag celebrate na ng ating birthday. At ayaw ko munang mag-imbita at walang kasiguraduhan kung tayo ay maghahanda. Yan, importante ay makapagsimba tayo, makapag-pray, pag-pray natin na laging malakas yung katawan po natin, ilayo tayo sa anuman na sakit, anuman na kapahamakan. Yan, para madami po tayong matulungan. Basta bahala na kung ano yung plano ni Lord sa April 3, basta bahala na. Pero ayaw ko mag-imbita kasi baka sugodin tayo, wala tayong handa, nakakaya naman. Yan, doon na tayo kina Ate Baning. May dala tayo dyan na bisagra, tapos pintura para mapapinturahan ko kay Jason yung lugar na naarawan, baka masira yung plywood. Yan, tara mga kasama, doon na po tayo kina Ate Baning. Yan, tsaka baka bukas ay magmotor na lang tayo at wala tayong budget pang diesel para makatipid po tayo, kasi araw-araw 700 yung kinakain ng service natin. Mahirap din, medyo bigat din sa bulsa. Dito yung dala natin, no? Nakasupot. Oh, ano na, nabasa. Nabasa pa nga kasama, bisagra at saka yung pintura. Yan, bitbiting ko na lang, nasira yung lagayan. Sama, oh, pinaano na ni Kuya Ronald yung pinto. Tsaka may may extrang lamesa dito na. Ito yung bisagra, ito yung ng 6 para sigurado. Dito na pala sa loob si Joseph. Wala na sa labas. Oh, ayos na yan. Yan na lang yan na lang ang baba natin yung kanto. Yan ang medyo mahirap. Oh. Yan ang medyo mabusisi. Batuhan nyo ng batuhan, basta wag nyo lang ididikit sa tansi. Po tayo magmasod. Yan lang ang dyan medyo mabusisi. Tapos hanggang sa taas yun, may ko na rin yung tansi, yun na lang sundan. Sakto, madami pang halo. Ganda na ito. Oh,
Nadali din ha. Oh. Manipis na. Mamaya ridilahan. Unti na lang mo. Unti-unti lang naman yan. Babatuhan. At manipis na yan. Di tulad kahapon na sobrang ano. Sobrang kapal. Mamaya malagyan na ng ano, malagyan na ng pinto. Ating na lang to. Merinda ata kayo ng pansit ah. Pansit yung merinda kanina oh. Pansit bato. Daming ano, ritasong ano, daming pwedeng gawin dyan. Plywood. Dito sa parting likod. Dami palang bakal na naiwan dito oh. Yung paata dun sa kabila. Daming bakal din. Oh, ayos na. Ito na lang yung bintana. Madali yung bintana. Ano lang yan? Dito yung papakuan lang ng plywood. Plywood lang yan. Tapos pahiran mo ng pahiran. Madali lang yan yung bintana na yan. Pa-jalosian na lang natin yan. Pakuan lang yan. Madali yan na ano. Ito din pwede ring batuhan ito. Itong kuan na ito. Pakuan na lang no. Pakuan. Pakuan na lang yan. Babatuhan ganda no. Oh, tapos na rin dito oh. Nakantuhan na rin oh. Oh, konti na lang, konting kimbot na lang ito. Dami pa yung halo. Konting kimbot. Bihis tayo para kondin tayo makatulong at maaga pa naman mag alas 11. Marami pa tayong ano gagawa.
Alas na. Ginagawa pa doon? Kanyang taas. Taas na. Ano? Masa yung fix mo? Ito na gana? Hindi mo rin lagyan sa CR. Sabi niya tipid yung ilaw. Kanina pa kami pinagbitan. Masih ada din. Ada. Pakai tangan kamera ang aking kami sa ano. Kulang ng ano? Kulang ng isa. Dalawa lang ito.
Kayo. Kuha ko ng kahoy ka. Hawak lang. Basta na. Basta na. Ay, alisin mo ito. Yan ito. Ikot-ikot pa. Baba. Baba mo na. Baba pang kaunti.
Ah, ang tawag yung ugat dyan saan? Lalim yun. Excuse me. Sige na po, simulan mo. Wala. Naabang mo si Banji. Magpapadiretso yan sa iyo. Kailan na? Oh, dami nating ulam ah. Munggo, ano mo, muna pati upo lang po yan. Ito yung Walang pula. ito yung ano magalang na ano ulam. Ito yung ulam na magalang. Sa high blood yata yan. Opo. Kain. Gusto kayo. Kain. O si Joseph, may dahil plato dito oh.
Bababaw yan. Maliit kasi yung plato mo. I-post mo yung plato. Maliit man ang plato mo yung mababaw pa. May malalaki po dyan. Oo, malaki. Ano na? May sentimental value. Ay, ano ang plato? Plato ni Joseph, pang ano na, panahon ni kupong-kupong. ilang kainan na ano niyan. Nerasyon. Hindi lang 5 kaban ata inubos niyan. Baara na. Sama kain po tayo. Tanghalian. Kain tayo. Pupo. Shout out na Kuya Unad sa jowa mo. Hindi mo daw pero ng chat ng mga. Kumain na kayo, Jam. Medyo nakuantayin ka mo. Kumain na kayo. Nangantayin at likod na ng kaldero. Pag kayo, marami yun. Pag kumain ka na, isa lang yun. Kayo. Pag kayo, madami. Natin na po kayo. Kain. Kapampangan, makanta mo. Ay, hindi yung Sa Ilocano, manganta yun. Mangta. lapang yun sa Kapampangan. Sa Pangasinan, mangantayo. Lapang mo lang. Kapampangan ay lapang. Yata yung lapang. Sabi yung mangan. Mga lapita. Ano po? Sudan. Asigla. Ano? Kain po. Malapit na po sa katotohanan. Malapit na sa katotohanan na matapos itong sa CR. Medyo ko nito mabusisi. Trabaho. Kanto. Mabusisi. Para nakikita niyo. Ano? Okay na lang. Nahimas. Tapos na.
Okay. Tayo sa taas na. Tapos din ang kanto. Taas na tayo. No? Ako na. Ako na siya. Ano? Ano? Taas na tayo. Hiwagang 1.
Mga kasama, merinda po tayo. Tapos meron tayong bisita. Ano yung pangalan mo, sir? Federico Flores. Oh, dito pala si Federico. Baka kapatid ni Juanito ni Preda. Merinda ka muna. Sige na. Merinda oh. Sige na. Huwag mong tanggihan. Oh. Ahiyan. Napay. Merinda tayo. May bisita tayo eh. Anak ko, napay isang baso. Sandali lang. At si Kuya naman. Kaya naman pwede natin dito tayo para ma-interview natin. Hiyain si Frida. Mahihain po talaga. Frida na pati. Yan pala mga kasama. May kasama tayo si Alfredo. Federico. Federico. O, ko na lang. Bigyan na lang ka namin ng pangalan na Fredo. Federico, Fredo. Frida. Kapatid po ni ni Preda. Nawawalang kapatid. Nawawalang kapatid ni Preda. May kun dito. Hawik mo nga. Anong palayo mo? Sabihin mo na. Tambalaw po. Tambalo. Ba't tambalo? Ay, yung pong pangalan ng mother ko. Ano ibig sabihin ng tambalo? Malay ko po kung ano bakit tinawag sa mother ko yung gano'n. Tambalo. Nag-aaral ka? Yes po. Anong kinukuha mo? Bachelor of Agriculture Animal Science po. Mahilig ka sa mga hayop. Opo. Sandali mo kay Kuya. Ano yung mga pinaka major nyo sa ganyan na course? Yung pong ano po yung mga tag dito. Yung mag-aaral ka ng paano pagturok, paano pagkapon, paano Pagkapon. Opo. Anong pinakamadali doon na gawin? Magturok o magkapon? Magturok po. Gusto ko yan, yung turok. Di ba baka, baboy, mga ganyan, sakop niya. Pwede Kuya una din. Ilang taon yan? Ilang years ang ganyan? 4 years. 4 years. Pagka-graduate mo, ano yung pinakatrabaho mo niyan? Veterinarian, parang ganun. Opo, parang doktor. Kasi sa totoo lang, mga veterinarian, napakalaking tulong yan sa ating bansa, di ba? Lalo na sa mga may alagang baboy, di ba? Ang kinakapon naman mga baka, di ba? Kalabaw, hindi naman ata kinakapon. Hindi po. Siguro baboy, mga ganun. Opo. Kasi marami palang agree minsan yung sa pagtatanim, iba naman sa isda. Iba po. Pero yung nakuha mo, mas maganda. Kasi kung doktor ng mga hayop na rin yung sa'yo, pagkakapon. May actor din kayong ganyan na, ano yung kinakapon nyo? Minsan po yung yung pong inaasan siya ng itlog para pong Aso o baboy? baboy po. Baboy. Normal lang kasi na ang mga baboy ay kinakapon. Para ba't kinakapon yung mga baboy para? Para daw po lumaki. Kasi kinakapon, yan. Karamihan talaga baboy. Tapos baka. Kinakapon din ang baka. Ang kalabaw, hindi ko alam kung kinakapon ng kalabaw. Hindi siguro hindi kinakapon ng kalabaw. Ang sa kalabaw po ay similya. Similya. Opo, eggs. Inaalisan ng similya o Ano po siya, pag babae po, as sperm yung sperm po tinutosok siya para siyang mabubuntis na. para po mabuntis agad. Hindi po kailangan ng lalaking karabaw. Yung pong siya, yung sperm na binibili siya sa doktor, sa veterinary. Kailangan po. Hybrid na similya. Opo. Sige, merinda muna tayo. Baka magutom na si Fredo. Hindi po. Siguro sa mga susunod na araw. Saan ang bahay mo dito? Dapat po ni bilihin. Pwedeng magbisita doon. Pwede po, sir. Baka may magalit, batuhin kami, hindi naman. Hindi naman po. Sige. Susunod na araw ay bibistahin ka namin. Kamusta man yung pag-aaral mo? Ang kaso lang nga po, sir, absent po kasi may naman po baga akong pasyente na inalagaan, pinakamahirap. Unang wala akong sweldo. Pangalawa, yung pinagtatrabaho nila, walang bayad. Tapos pag mahingi po ako sa kanila ng parang sila pa yung limbawa ay allowance, hindi kanila bibigyan. Magrereklamo silang, may pera po sila pero magrereklamo wala silang pera. Minsan nga po sa kaklasmate ko, nasabi ko kaklasmate, baka meron ka naman dyan. Patangin mo ako ng ganito, halimbawa ay 100, 100 para sa clearance.
Kasi pag hindi ka naka-clearance, hindi ka makakapag-exam. Katulad po na yun. Huli na yung exam ko, hindi pa po ako naka-clearance. Kaya may multa po akong 500 pesos. Kaya sabi ko, saan naman ako kukuha ng ganun? Wala man din akong work, wala akong trabaho. Ang trabaho ko naman dito, wala naman po akong bayad. Actually, ang tulog ko nga po sa kanila ay bandang minsan minsan alas 10 kasi po yung pasyente ko, kinukulit ako. Papalit po ako ng pampers, papalit lahat. Kaano-ano mo yung naalagaan mo? Ano lang po nila ako, pabali ampon. Inampun ka nila. Po. Paano yung mga pangailangan mo sa school? Sinong nagbibigay, nagsusuporta ng kunwari baon? Yung pong baon, hindi po nila sagot yun. Wala po sila nung pakialam sa baon. Baon? Anong sagot nila? Pagkain lang? Yung pong pagkain mo lang, tapos yung tuition fee, ang tuition fee ko po ay nahigit 20,000. Sa isang, Isang sem po. ibig sabihin sa isang taon, 40,000. 10,000 po. 20,000 sa isang taon. Po. Second semester na po yun. Yun po ang binabay. Pero po pag nagbabay po sila ng 20,000, pinagtatrabahonan ko rin po. Kumbaga hindi naman libre. Hindi po libre lahat yun kasi magtatrabaho ka. Yun nga pong halimbawa nagtrabaho sa kanila. Pag hindi ka magtrabaho, hindi ka kakain. Yun po ang ugali ng amo ko. Minsan nga yung mga anak niyan, minsan naranasan ko yung isang anak niyan nung ako ay grade 10. Halos ako'y bugbog sarado ako. Wala akong i-make, lumayas na lang ako. Ang ginawa ko doon sa damit ko, kinuha ko lahat. Pumunta ko doon sa isang kaklase ko, mabuti mabait kung hindi. Kung paano yung buhay ko, baka na yung ako nagpapalimos. Sa ngayon, dyan ka pa rin nakatila sa Sa kanila po. Sa inaalagaan mo? Ang inaalagaan ko po yun ay sir ay bali 3. Ay minsan nga po pag sila ay hindi mo sinundan ang utos, sila pa ang galit. Pero ang katawan mo, hirap ka na sa katawan, hindi ka makapagpahinga kasi nga yung trabaho at pag-aaral. Yung pag-aaral, pinagsasabay-sabay mo yung work mo. Anong year ka na ngayon? Yun po ay 3rd year college. Kunti na lang. Pagtyaga mo lang. Sabi ko nga Isang po taon na lang? Sabi nga po ng ibang matanda sa akin, bakit ka nagtsatsaga sa ganyan? Ang laki mo na, dapat nagtatrabaho ka sa ibang malayo kasi pag may pera ka, may dudukutin ka. Yun daw po sa kasasabihan ng mga matatanda. Ay ako naman po, mahirap na tao, hindi naman ako mayaman. Yagit po ako, nakain ako nung bata pa ako. As in, nakain ako ng lupa. Siguro mother, yung mother ko nawala nung 6 na taon. Iyak na tuloy si Pre. Kasi yung naranasan ko, yung lulo ko, hinagis ako sa bintana. Nung bata pa ako. Simula nung pagkabata, nawala yung mother ko, nakitira ko sa ibang tao, pero naranasan ko yung palo, yung sapak, yung bulbog. Sabi ko, ang hirap pala makitira sa ibang tao. Pero kung sarili may magulang at ama't ina ka, mamahalin ka nila. Kaya nga sabi ko, ang hirap. Ang magulang mo, nakita mo sila, hindi pa? Nakita ko po. Andito rin sila? Nasa Malayo ba? Talagpo ko po. Saan yung banda? Sa may? Sa may, yung baga pong maganda na yung... Parting Bicol o labas ng Bicol? Hindi po, dyan po sa Kapalungga din. Kapalungga. May komunikasyon kayo o wala? Patay na po mother ko, matagal na. Ang papa mo buhay pa? Wala po akong ama na kasi nakalagay po dun sa no father. Kumbaga nabuntisan lang si mama mo? Po. Sige. Kasi mahirap lang po kami. Sa po akong itatapon at yagit. Wag mong isipin niya na sabi ko nga po sa sarili ko, pagka-graduate ko, talaga ako sabi ko nga po, sige, makaharap ng trabaho. Opo, gusto ko nga pong maging nurse. Pangarap ko pong maging nurse sa tao. Pero ayaw po nung tinitiran kong, bakit ka maging nurse? Ang nurse ay mahirap, pinakamahirap. Dapat maalam ka magbasa ng English. Alam mo niya ang babasahin mo dyan? Isang kapal na aklat. Pag hindi mo nakabisa, ikaw ang kawawa, hindi kung sino. Sinayang mo niya yung pera ko, itinapon mo lang.
Pero may maan niya ang tuition fee ng nurse ay nasa 80, sabihin natin ay 54,000 sabi nung Sa isang tinitira. sim lang. Po. Kaya sabi niya, hindi ko, kaya kitang pag-aralin pero hindi ko kita pakukuhaan. Pero agree ang ipapakuha ko sa iyo. Maganda ang trabaho nun. Ayan, sabi ko naman kay Lula, gusto kong maging nurse, makatulong ako sa kapwa-tao ko. Siguro sabi ko sa sarili ko, baka balang araw maging nurse ako. Mayroon diyang inaatake sa puso. Alam ko kung anong gagawin. Kung muna, i-priority mo muna yung sa ngayon. Tapusin mo muna yung ano mo. Pagkatapos mo magtrabaho ka, tapos kung gusto mong mag-nurse, pwede yun. Malay natin, baka pag nag-upisa ka na magtrabaho, mas gusto ko palang maging veterinaryo, di ba? Mhm. Kasi malay mo, kasi karamihan ng mga veterinaryo, maganda ang kita dyan. So, Siya nga po. malay natin, kung medyo nagbagong isip mo, pwede kang ipon ka muna, tapos makuha ka ng nurse. Kasi siguro babawasin na rin kung ilang unit yung, may connection siguro yung course mo din sa ano. Malay natin may mga iba doon, pwede lang ibawas na kung ilang units yun. Pag pala si Fredo, kanyang kwento, nakakaiyak. Malay natin may mga may mga kababayan tayo na gustong tulungan si Fredo sa kanyang, ang problema mo ay pambaon. Pero po sa pambaon, sabihin ko po sa inyo, pag minsan pang mahingi ikaw sa kanila ng pambaon, sila pa rin galit. Hindi, bakit kanya magbabaon? Kaano-ano ka namin, hindi ka naman namin apo, ikaw ay ampon ka namin. Pero wala po akong salita. Minsan nga, ay sabi ko, ang hirap pala ng walang magulang. Ang tanong ngayon, saan ka kumukuha ng pambaon mo araw-araw? Wala pang baon. Walang baon. Wala po, sir. Hindi ka nakakahawak ng cash. Hindi po. Sa kanila po yun lang yun. Pag sabi mong pambaon, masabi sila na, tigilan mo ako. Hindi Hindi ka- ako papayag na walang baon ka. Hindi ka na parang nasa sideline na maggamas. Hindi na po. Kasi ang iniisip ko, sabi ko, Hindi mo sila maiwanan. Hindi pwedeng Hindi po. iwanan yung pasyente mo. nasabi po ako, ninisip ko na lang sa sarili ko, ay siguro third year college na ako. Kaya ko to. Makakain lang ako sa araw-araw. Ano yung nilalakad mo lang? Nilalakad ko lang po. Mga sa tima, mga ilang kilometro yun. Yung pong, yung malapit lang po dyan sa may bago dumating ng, Halayaw. ano ito ng, o bago po dumating ng, tawag dito, Sa inorderan niyo po ng buhangin. Ay doon, medyo malayo din. Huwag ka maglala, Fredo. Magmerinda ka, huwag ka magkalala. kaya nga sabi ko, Sa ang sunod hirap na po. makapunta ka dito, bibigyan kita ng bigyan kita ng baon mo. Minsan nga po, sabi nga ng mga classmate ko, hindi ka anya na sa amin nahihiya. Kami may mga magulang, hindi naman po ako makaimik sa kanilang, sabi ko nga, sarap ng buhay ninyo. Yung classmate ko nga, ako pa yung ginalitan niya, sabi ko, bambayad na lang sa clearance, baka pwede mo akong tulong. Ay exam po ako, sabi ng teacher ko, bibigyan po, hindi po ako mabigyan niya ng exam at wala akong clearance. Sasabihin nung teacher ko, ano ba, Federico Flores, ma-exam ka o hindi, o babagsak kita o sising ko. Nasabi ko, ma'am, maaari po ba mamaya ko na lang yung bayad, babayaran ko na lang po yung clearance. Hindi po pwede, nahin mo yung bayaran. Humingi ka dun sa amo mo. Hindi nga po ako makahinga at nasabi yung amo ko ng wala daw siyang pera, kasi daw ang pera niya, binayad daw niya sa utang. Pero sa totoo lang, sir, tinatago niya. Pero yun, nilalagay niya sa bangko. Kailan ka bakante? Bakante ka ng linggo, ganyan, Sabado? Bakante po ng Sabado at Linggo. Pwede pala. Punta tayo ng daet. Lunes po hanggang Friday. Ma-sideline tayo to. Marunong ka magsayaw. Magsayaw tayo. Alam mo yung sayaw na sinasabitan yung brief ng ano? Ay, sir, Kaya, hindi. kaya mo magsayaw naka-brief. Magsayaw tayo ng dalawa. Yung susuksukan ng 30 mil. Ako, sir, 50 pwede ako mag-sideline ng pagiging patawa, komedyante. Yun yung, ako po sa totoong buhay, bakla po talaga ako. Nagpa-passion show ka na naka-brief lang, parang ganon. Hindi po. Nagsasayaw. Hindi rin po. Ay, hindi rin. Kasi sabi nila dyan daw, naliligo ka daw dyan, naka-brief lang sa gilid ng kalsada. Opo, totoo po yun. Okay lang yun at lalaki naman, naka-brief. Ang masama ay kung babae po, di ba? Kung babae. Sabi ko, kung pwede ka sa Sabado, mag-sideline tayo sa, yan sa ano. Sabi ko nga po kung mayroong comedy bar, Pwede.
Ay sige, pag mapatawa ano, po ako. susubukan natin yung talent mo para mali natin, may ma-discover ka ng ano, Po. ng Yung mga nga po, pangarap talent kong- dyan. Kain muna tayo. Makasama, kain muna kami ni Fredo at napahaba na yung kwentuhan namin. Yan pala makasama oh. Nakita ko yung ano, yung dala-dala ni Freda o tinatawag yung tambalo. Sinabi niya, yan daw yung kanyang bag. Kaya titignan natin baka may extra tayong bag doon. Ito po. Ganyan yung bag mo, lagayan mo ng cellphone. Po. Anong gusto mo mas malaki dyan? Mahal na po kayo. Sige, mas malaki siguro ang bibilihin natin tapos Hindi naman po ako yung mahihain. Okay na, sabi ko nga okay na po ito sa akin kasi hindi naman po ako taong yung baga pong nangihingi. kasi nabanggit ni Freda, ano daw siya, talented, marunong siyang magpatawa. Mali natin, baka dito na ma-discover sa channel natin si Freda. Oh, kapangkin na. Siya na yung kapalit ni Babalo, tsaka ni Dolphy. Di ba? Mali natin, Gusto ko nga pong yung bahay ni Kuya na kukuha ko yung salita ni Kuya. Sample kunwari pinapagalitan ka niya, paano yung... Hindi po sa Pinoy Brother pag sila nagpapatres. Sige, sample nga. Nakala. Hindi ka lang mahiya, iba, kunwari nasa CR ka lang, mag-isa ka lang. Mating beses. Mga kapamilya, nagbukas ang Pinoy Break Brother 8 mula sa mga kabataang may talent at 29 years old. Mag-edition sa ABS-CBN Star Hunt, ABS-CBN Ma'am Charo Santos Concho, Tita Cory Vidanes, Carlo Titigbak. Si Carlo Titigbak may-ari ng ABS at ang bahay ng Pinoy Break Brother 8. Ang Pinoy Break Brother 8 ay tinayo ng bahay ni Kuya, mangarap at tuparin ang pangarap kahit sila'y mahirap. Marami ditong nangarap, taga Bicol, Bisaya, Mindanao, ABS-CBN, and the chairman, Henyo Lopez Jr. Magbubukas po ang Pinoy Break Brother. Malapit na, abangan ninyo dito sa ABS-CBN, mga kapamilya. Kontrata, ABS-CBN, 2 million cash mula sa Pinoy Break Brother 8. Taong bayan ang magbuboto para sa Pinoy Break Brother 8. Si Kuya Yan pala mga kalingap, na lubat tayo. Itutuloy ni Freda yung kanyang ano. Asaan na tayo sa may? 20 million ang premyo. Ando na tayo, no? Sige. Kilala mo kinakabahan po. Pinoy Break Brother 8. Mga kabataan na may talent na 24 years old, sumali na sa Pinoy Break Brother 8. Kung may talent ka, mag-edition ka na dahil baka ikaw man ay manalo ng 1 million pesos at isang bahay, house and land mula sa ABS-CBN and contract ABS-CBN Star Cinema at maaari kang manalo o ikaw ang maging maisali ka sa mga pelikula ng mga programa ng ABS-CBN. Patuloy ang Pinoy Break Brother ay nagbukas sa tulay ng mga kabatang Pilipino hanggang sa Amerika, hanggang sa Visayas, Mindanao, sa Luzon. Nangarap tayo tuparin ang merong kakayahan. Kaya ang Pinoy Break Brother ay nagbalik para sa ating mga kabataan. Mga kapamilya, pumunta sa ABS-CBN at magdala ng birth certificate at mga iba't iba pang dokumento. Pag ikaw ay nakita ng iyong direktor ng ABS-CBN, Star Cinema at Star Hunt, marami ang nag-edition, marami ang nakuha, pero ang iba walang pumalab. Katulad ni Maymay Entranta o bilang kilala itinampok sa MMK, ay naging daan at tulay ng kanyang kwento at ito sa pangunguna ng iisang Ma'am Charo Santos Concho. Pumirma din
si Maymay Ontiantra sa ABS-CBN Star Hunt ng kontrata. Naging kwento ang kanyang talambuhay sa Maalaala Mo Kaya. Kaya na yon si Maymay Ontiantra ay isa ng ganap na artista. Yung gustong mangarap, tayo na, pumunta na sa Pinoy Break Brother 8. Ito ay sa pangunguna ni Tita Core Bidanes, Secretary ng ABS-CBN, The Carlo Tititigbat, ABS-CBN, Eugenio Lopez Jr., kasama ang nag-iisang Ma'am Charo Santos Cuncio. Ang President of CEO, walang iba, Ma'am Madam Charo Santos Cuncio, siya po ang magpipirma ng kontrata mula sa ABS-CBN. Pangungunahan niyan ng isang pinakamatanda na may-ari ng ABS-CBN, Eugenio Lopez Jr. Maraming salamat po, kapamilya. Mabuhay ang mga Pilipinong may talent at kayang isabak sa Pinoy Break Brother. At una sa lahat, ang Pinoy Break Brother po ay hindi basta-basta tatanggap na walang talent. Doon po ay kaya na may talent, marunong sayaw, marunong magkanta, at marunong kang mag-comedy. Tatanungin ka ni Kuya kung taga saan ka. Hindi mo rin makikita si Kuya sa loob ng bahay dahil ito ay nakamonitor. Ang magiging host ng Pinoy Break Brother 8 ay si Tony Gonzaga at Alex Gonzaga. At siya nga pala, magbabalik na din ang Pilipinas Jan Talent. Sumali na, abangan dito sa ABS-CBN. Salamat, Direktor Flores Federico. Wow, ang galing ni Freda, no? Pero may kabusis siya. May kabusis ka na isa, yung ano mo, yung sa masusing pagkakalap ng mga ebidensya. Di ba yung sa ano? Kabisa, alam mo yun, yung sa ano, pangalan nun? Yung Soko. Kaya mo gayahin yun, si Soko? Sample lang, yung maiksi lang. Opo. 1, 2, 3, action! Nahihirapan. Sorry. Sige, Kaya mo yan. makalimutan Maiksi mo lang. yung problema mo sa buhay. Minsan lang yung magpatawa. Lights, camera, action! Malamig. Kung saan nakuha ng ebidensya ang taong bayan kung saan napatay ang isang binata. Abangan sa Suko. Magbabalik ang Suko. Hatid sa inyo ng Philippine Airlines. Oh, may otas. Newscaster ka na lang. Ang galing siya, ang galing ni ano, Newscaster ka ang galing ni Marami po akong Freda. talent, maging reporter, Oh. maging direktor, tagagawa ng pelikula. Yun, sa mga susunod, baka masyado nilang ma-discover. Sige, mamaya muna. Ayan mga kasama. Update muna tayo ngayong araw. Yan. Kunti na lang. Tatapos na kami ng palitada. Hanggang bukas na lang ito. Ang ayusin lang namin yung hamba. Hamba ng CR. Ito po. Ito yung ayusin namin ni Joseph. Yan na lang taas. Tapos itong kanto ng hamba. Yan. Ang pag-iipunan natin sa ngayon ay sa flooring. Ang buhangin, madami tayong buhangin. Ang kulang na lang natin ay semento para makapag flooring na rin kami dyan. Tapos may kondin po tayo. Ang kailangan din natin ay kaunting tiles para dun sa kanilang CR at dun sa may lababo at dun sa may terrace, may ano niya, sa may pasamaan. Yan, maraming salamat sa mga minamahal po natin ng mga sponsors, yan, mga viewers na patuloy na nagsusuporta yan sa ating channel. Yan po, kunting-kunti na lang at tiwala lang, papatapos natin ito. Kunting-kunting kimbot na lang at magre-ribbon cutting na. Kung may sapat tayong budget, estimate ko ito 5 days kayang tapusin, kasi pintura na lang yan at flooring. Bilis na yan na gawin. Yan, maraming salamat sa mga minamahal po natin, mga sponsors. Yan, kay Ate Nelly, kay Ate Horbin TV Vlog,
kay Ma'am New York with Love, kay Kuya Rolly at Ate Marilyn, kay Mami Maria and Kuya Trophy, kay Ate Yuli, kay Ate Erlyn O'Neill, kay Ma'am from Rome, Italy, kay Ate Liwayway, kay Ma'am Quincy, sa mga anonymous sponsor po natin. Maraming salamat po. Kunti na lang, sana namang matagumpay na project ng ating channel. Siyempre sa tulong ng mga minamahal po natin mga sponsors, sila yung isang dahilan kaya nagkakaroon tayong ganitong project, pabahay. Yan, napakaganda po nito pag natapos. Isa ito sa pinakamalaking pabahay po natin, 3 kwarto. Maraming salamat at God bless at mabuhay po tayong lahat.